Natulala lang si Rukin na nakatingin sa Goblin High Priest, tapos minura si Ian. Galit na galit si Rukin pero puro mura lang ang alam at walang magawa. Asong 2. Akala mo ba hindi namin kayang patayin ang boss dahil lang dyan? Pagkatapos naming patayin ang boss at tumaas ang mga bakal na rehas, ikaw na ang susunod. Kalmadong naghintay si Ian. Yes said, sa tingin ko hindi nila kaya. Ang Goblin High Priest, kasama ang dalawang matipunong alagad, ay umuungol sa likuran na ikinatakot ni Rukin. Lintik! Hinugot ni Rukin ang espada at sumugod, sinabihan ang dalawang kasama na harapin muna ang mga halimaw na boss. Si Ian na ang aasikasuhin natin mamaya. Sinulyapan niya si Ian ng may babala, tingnan natin kung makakapagkalma ka pa rin mamaya. Masayang nanood si Ian. Mayroon kayang kontrabidang nagtagumpay pagkatapos sabihin yan? Medyo may konsensya pa si Harin at nagtanong, magiging ayos lang kaya sila? Sinabi ni Ian na kung nag-aalala siya, sumugod siya at tumulong. Mapait na umiti si Harin at itinuro ang harapan. Tutulong. Nawalan na ng kontrol si Rukin at ang mga kasama niya, mahina na lang silang dumidepensa. Sinubukan ni Rukin pero hindi sapat. Malakas lang ang boses niya nang sumugod para tamaan ng kaunti ang alagad ng Goblin High Priest. Samantala, ang Goblin High Priest naman ay nasa likod ng mga alagad niya, walang tigil na nagcha-chant para palakasin sila. Agad na lumingon si Rukin at tinawag ang mga kasama, kailangan nilang mahuli ang High Priest bago nito matapos ang chant. Itinaas ni Milon ang kanyang sibat, handa nang ihagis. Ako na bahala dyan. Ang sibat ay humagibis na parang hangin, dumiretso sa balikat ng Goblin High Priest, na napasigaw sa sakit. Sinamantala ni Rukin ang pagkakataon na para bang sapat na iyon, ngunit ayaw ni Ian na padaliin ang buhay ng iba. Ginamit niya ang skill na Blessing of the Berserker. Ang skill ni Ian ay parang nagbigay ng matinding sigla sa mga alagad ng Goblin High Priest. Ang combat power ng mga goblin na dati nang hihina ay tumaas ng 35%. Bago pa makahuma si Rukin, itinaas din ni Harin ang kamay at nagbigay ng Key Blessing of the Wind sa mga goblin. Hindi makapaniwala si Rukin sa nakikita. Tumili siya at minura si Harin. Nagbubuff ka sa mga halimaw. Pagkatapos magbuff ni Harin, lumingon siya kay Ian at nagtanong kung ayos lang ba iyon. Tinanong siya ni Ian kung pwede rin niyang i-bless ang lakas nila habang nandyan na rin lang siya. Pinaikot ni Harin ang kanyang staff. Pwede kaya? Sumigaw at nagmakaawa si Rukin at ang kanyang mga kasama. Hindi. Pakiusap, wag na. Hindi na kailangang lumaban pa. Itinaas ni Rukin ang puting bandila, sumusuko. Nabigo ang misyon. Mabilis na lumipas ang oras, nakalabas na sina Harin at Ian mula sa kuweba, matagumpay ang kanilang ginawa. Sinuri ni Ian ang mga nakuha, nag-iwan ng ilang magagandang item ang mga taang iyon. Sinabi niya kay Harin, ngayon, punta na tayo sa auction house at ibenta ang mga to. Nagniningning ang mga mata ni Harin, nagpasalamat kay Ian. Dahil sa'yo, natapos natin ang misyon at nakakuha pa tayo ng mahahalagang item. Tumawa si Ian at pinalakas ang loob nito. Wala iyon, magaling ka rin naman, Harin. Pero sino bang mag-aakala na ibibigay sa atin ng High Priest ang kanyang Red Earth Necklace? Medyo malas lang sa hatchian, pero marami na rin akong nakuha, kaya hindi naman lugi. At hindi niya alam na ganoon pala kaagresibo si Harin sa laban. Tara na, Harin, punta na tayo sa auction house. Pumunta sila sa auction house para makipagtransaksyon at nakatanggap ng malaking supot ng pera. Tuwang-tuwa si Ian. Sabi ko na nga ba, ang dami nating nakuha. Kung ibabawas ang bayad sa auction house, ang kabuuan ay 660,000 ginto. Kinapa ni Ian ang kanyang bulsa. Ano tong batong to? Isa to sa mga item na nalaglag ng mga pier. Medyo mainit, baka hitpakto para sa taglamig. Walang sinasabi ang item description maliban sa hindi kilala, pero sayang naman kung itatapon. Sakto namang dumating si Harin, dala ang biniling pagkain para sa hapunan. Nang makita siya ni Ian, sinabi niya, tara na, tapusin na natin ang misyong ito. Bumalik sina Harin at Ian kay Lapis. Masaya silang tinanggap ng matanda. Malaki rin ang naitulong mo. Nag-abiso ang sistem na natapos na niya ang misyon. Bukod sa maraming nakuha, nag-level up pa siya.
Umiti si Ian na parang nanalo sa loto, ang daming experience points at malaki-laki rin ang perang reward. Masayang ipinagmalaki ni Harin kay Ian na umakyat na siya sa level 46. Masaya ring binati ni Ian ang kaibigan at nagtanong ng ilang bagay kay Lapis. Inilabas ni Ian ang kwintas na bigay ng Goblin High Priest. Sa totoo lang, nakaharap ko ang Goblin High Priest sa likod ng kampo. Napanganga si Lapis. Napatay mo pa ang Goblin High Priest. Ang galing! At muling nag-level up si Jinso. Interesante ang tingin ni Lapis sa binata. Humanga ako. Ilang buwan na ring hinahanap ng guard detachment ang Goblin High Priest. Paano mo siya nahanap? Hindi nang angkin si Ian. Swerte lang po. Alam ni Lapis na hindi iyon swerte lang. Naglabas siya ng isang liham na maingat na nakatupi. Nararapat sa iyo ito. Gulat na gulat si Ian nang buksan ito. Akala ni Lapis ay iba, pero dahil si Ian ito, nararapat daw sa kanya. Pagkasabi noon, lumitaw sa kamay niya ang isang scroll na nakatali ng ribbon. Nang mabuksan ang sulat, hindi makapaniwala si Ian sa nakita. Sa harap niya, ang sulat ay nagliwanag na parang sikat ng araw na tumama sa kanyang puso at mukha. Lumitaw ang abiso sa system, received a letter of recommendation to join the Lucifer Mercenary Guild. Kinabahan siya, akala kung ano na, reward lang pala sa pagkumpleto ng misyon. Pagkatapos ng maningning na presentasyon, mabilis na iniabot ni Lapis ang abiso, hindi nakalimot na paalalahanan, kung tinanggap mo na to, pwede ka nang sumali sa pagsusulit ng Lucifer Mercenary Kingdom. At kailangan mong sumali sa pagsusulit sa Musan dahil umaasa si Ihi sa iyong kahangahangang talento. Hawak ang papel ng recruitment, puno ng pag-asa ang puso ni Ian at nangako siyang siguradong sasali siya sa pagkakataong ito. Hindi rin niya sinayang ang batang talento, agad na napansin si Harin na nakatayo sa tabi, mabilis na inilabas ang abiso, tuwang-tuwa sa kontribusyon na handa niyang ibigay para sa kinabukasan ng Lucifer Kingdom. Hawak ni Harin ang abiso, nagtatakang nagtanong kay Ian. Alam mo ba kung para saan ang sulat ng rekomendasyong ito? Siyempre alam niya, kailangan mo lang dalhin ang papel na ito sa Musan, at makakasali ka na sa napakahirap na pagsusulit para sa mersenaryo. Hindi masyadong naintindihan ni Harin ang sinabi niya, lalo na, nasaan ang Musan. Nang makitang hindi pa rin niya masyadong naiintindihan, masayang ipinaliwanag ni Ian, sa kailan may 5 kontinente. Ang mga bukas na lugar ay ang Kolonazu, kung nasaan tayo ngayon, at isang bagong lugar na tinatawag na Maaka. Sa kontinenteng Kolonazu na ito, may 2 malalaking kaharian, isa na rito ang Lucifer na may kabiserang Musan, ipinangalan sa mga bayani ng kaharian. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, medyo naintindihan na niya ang sinabi ni Ian. Naalala lang niya, dahil bago mag-level 50, hindi siya makakapunta sa Musan. May isa pang tanong si Harin na mausisa rin ang lahat, ano ang silbi ng pagsali sa pagsusulit ng mersenaryo? Hindi siya mapangarapin. Siyempre, kapag nakapasa ka sa pagsusulit at nakakuha ng badge, mas madali kang makakahanap ng misyon at mas marami kang makukuhang benepisyo mula sa guild. Lahat ay depende sa iyong combat skills para sa iba't ibang badge na makukuha mo. Lahat ay mukhang kaakit-akit. Ngunit siya ay nagluluto lang, kaya siguro hindi niya kailangan ang mga ganoong bagay. Nang mabanggit niya ang pagluluto, medyo nagulat si Ian. Ngunit ang plano niya ay bumalik para sanayin ang kanyang cooking skills hanggang sa ma-stock ang kanyang main quest. Ang cute na kilos niya ay opisyal na nagpatawa kay Ian. Hindi niya alam kung ano ang ibang bagay, pero sigurado siyang ang cooking level ni Harin ay mataas na, challenger rank, siguro. Sa pag-iisip pa lang na dahil sa cooking skills niya ay tumaas ang stats ni Eggy, sapat na iyon para maintindihan. Kahit ilang beses pang isipin ni Jinsung sa harap ng computer, hindi niya maisip. May isang taong lumakas pagkatapos kumain. Dahil doon, nakabuo siya ng konklusyon, siguradong espesyal ang luto niya. Sa pag-iisip noon, nagtaka siya at tinanong si Harin tungkol sa kanyang cooking proficiency. Ilang putahe na kaya ang naibenta mo? Hindi sana sasabihin ni Harin, pero dahil diretsahan siyang tinanong, ibinunyag na niyang high grade level 1 na siya. Hindi siya titigil doon, plano pa niyang matuto ng marami pang skills. Ang sinabi niya ay nagpagulat kay Ian na panganga siya. Kahit ang pinakakaraniwang class tulad ng blacksmith, ang pinakamataas na proficiency na narinig niya ay high grade level 3.
Sa pag-iisip pa lang na naabot niya ang ganoong kataas na level sa cooking class, sigurado siyang isa siya sa mga may pinakamataas na level. Walang tigil sa papuri sa talento niya, nangakong susuportahan siya. Kung may kailangan ka, ay contact mo lang ako. Tuwang-tuwa si Harin, nahihiyang nagpasalamat. Nang makita ang atmosperang puno ng pagmamahalan, natakot si Ian, akala niya may nagawa siyang mali. Ganoon ang nasa isip niya, pero sa labas ay sumasang-ayon pa rin siya. Kakabuntong hininga pa lang, agad niyang nakita ang friend request ni Harin. Mabilis ding tinanggap ni Ian ang request ng walang pag-aalinlangan. Ang kilos niya ay nagpabago sa tingin ni Harin sa kanya, ang dating walang buhay niyang mga mata ay naging maningning. Nahihiya siyang naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang limitless bag at ibinigay kay Ian. Sa ganitong eksena, ang hangin ay puno ng amoy ng pag-ibig, na pati si Lapis na nakatayo sa tabi ay nainitan na sa panonood. Tiningnan ni Ian ang maliit na kahon sa kanyang kamay, mausisang nagtanong, ano to? Pautal-utal na sumagot si Harin, ito yung ginawa ko habang hinihintay ka. Pagbukas pa lang ng kahon, isang napakabangong amoy ang sumingaw. Kasama ang itsura na parang sa illustration, na nagpagulat kay Ian, walang tigil sa pasasalamat. Isa ka talagang anghel. Masaya rin si Harry nang makitang tinanggap niya ito. Sana lang hindi mo mamisinterpret ang intensyon ko. Sa harap ng masarap na pagkain, gusto na lang niyang namnamin agad ang napakasarap na lasa nito. Nagmamadaling sinabi ni Harry na huwag niyang masyadong bigyang halaga, wala iyon kumpara sa tulong na ibinigay mo sa akin. Pagkasabi noon, unti-unting naglaho ang imahe ni Harin, hindi niya nakalimutang magpaalam, umaasang malapit na ang susunod nilang pagkikita. Kumaway din si Ian bilang paalam. At si Harin ay bigla na lang naglaho. Pagkatapos magpaalam sa dalaga, inayos ni Ian ang kanyang schedule. Kung susundin ang plano, may 5 oras pa bago siya matulog. Ang araw na to ay mas mabilis akong nag-level up kaysa inaasahan. Naisip niya kung dapat ba siyang kumain ng hapunan tapos bumalik para maglaro ulit. Nang tingnan ang mabangong kahon sa kanyang kamay, naisip agad ni Ian kung dapat ba niyang i-treat ang sarili sa isang manok. Ang langit ngayon ay napakakalma. Ang ating bida ay kasalukuyang nakasakay sa kanyang alaga at namamasyal. Si SC ay humagibis na parang palaso na nagpaangat ng alikabok. Ngunit sinabihan pa rin siya ni Ian na bilisan. Dahil malapit nang maubos ang oras namin. Patuloy lang sa pagtakbo si SA na parang wala nang bukas. Naiinis pa rin si Ian, ang tagal dumating ng manok ngayon, kaya nagmamadali ako ng ganito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na rin ang mag-amo sa isang talampas kung saan tanaw ang buong daungan. Nang makitang malapit nang umalis ang barko, dali-daling nagbago ng direksyon si Ian papunta sa daungan, baka mahuli pa sila. Sakto namang nagmamadali siya, hindi pa niya matandaan ang daan papunta sa daungan. Ngayon, kung gusto kong manghuli ng golem, kailangan ko pang pumunta sa malayong isla. Habang abala sa pag-iisip, nakarating na rin siya sa daungan. Kasabay nito, nag-angat na ng angkla ang barko, handa nang umalis. Nang makitang malapit na siyang mahuli, sumigaw si Ian, "Dithi, bilisan mo." Takbo lang diretso papunta sa barko. Ngunit mukhang minalas siya ngayon kaya lahat ng bagay ay parang hindi umaayon. Ang barko ay humahagibis na palayo sa daungan. Hindi na kailangang sabihin, labis na nang hinayang si Ian habang pinapanood ang papalayong barko. Ngunit hindi siya sumuko, mahigpit na kumapit sa malambot na balahibo ni Eve. Inutusan niya ang kanyang alaga na tumakbo ng buong bilis para makasakay sa barkong iyon. Sanay na si Eve sa pagmamadali ng amo niya, kaya pumayag na lang ito. Sa isang iglap na parang kasing bilis ng liwanag, anino na lang nila ang nakikita. Lumipad sila pa itaas, malabong anino lang ang nakikita sa ilalim ng maningning na sikat ng araw. Ang mga tripulante sa barko na nakakita nito ay natakot. Ngunit wala pang 3 segundo ang kanilang pagkaastig, dahil sa layo, nawalan na sila ng balanse sa ibabaw ng dagat at malapit ng mahulog. Ngunit sakto bago sila bumagsak sa tubig, mabilis na tumapak si Ian kay Eve para tumalo ng malakas, hindi nakalimot na iunsumon si Eve. Siya naman ay ligtas na nakarating sa barko. Swerte at tinulungan siya ng tadhana, kung hindi, sakit sa ulo na naman ito. Ang mga taong nakasaksi sa eksenang ito ay napanganga sa gulat, nakatitig sa kanya na parang kinikilabutan na siya. Mabilis na umiwas ng tingin si Ian para maiwasan ang gulo, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang mga mapanuring tingin.
Dahil sa pagmamadali kanina, hindi niya napansin na ang barko ay medyo sira-sira, na ikinadismaya niya. Hindi ba nila kayang gumamit ng mas maayos? Sakto habang nag-iisip siya, isang malinaw na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang lalaking may buhok na hanggang balikat ang nagtanong sa kanya, isa kang summoner. Nagulat si Ian at lumingon, nakita ang isang grupo ng mga taong nakapila at sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Nang makita iyon, magalang na sumagot si Ian, pero bakit mo na itanong? May halong pag-iingat sa kanyang boses. Ngumisi ang lalaking may buhok hanggang balikat, tama nga ang hula niya. Ang kilos nito ay naghanda kay Ian. Tumingin-tingin siya at ang grupong ito lang ang nakikita niya. Posible kayang ang mga taong ito sa tingin ni Ian ay parang mga mababangis na tigre na nag-aabang ng biktima. Hindi na siya nag-isip pa, agad niyang inilabas ang malaking espada. Siguradong mga pair to. Sakto nang maghahanda na siyang makipaglaban, bigla siyang natigilan. Ang grupo ng mga tao ay nagsimulang magtanong sa kanya, anong uri yung lobo na sinasakyan mo kanina? Sa mga matang puno ng paghanga, lahat sila ay umaasang isumon niya ulit si para makita nila. Ang kilos nila ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan kay Ian, muntik na siyang magkamali ng kaaway. Mabilis na itinago ni Ian ang espadang mahigpit niyang hawak. Gusto lang pala nila si Effie, nag-ingat lang ako ng sobra. Pagkatapos malinawan ang lahat, lumapit ang grupo at nakipag-usap kay Ian. Naging mausisa rin siya sa plano ng grupo, kaya nagtanong siya kung gusto rin ba nilang pumunta sa isla para gawin ang misyon. Hindi itinago ng lalaking may dilaw na buhok. Tama ang hula niya, ang dalawang nakatayo sa tabi niya ay mga wizard, at nandito sila para tulungan ang dalawa na tapusin ang misyon gamit ang mahika. Naisip din ni Hen na nandito si Ian para tapusin ang misyon. Ngunit ang sinabi niya ay agad na pinuna ng wizard na nakatayo sa tabi, posible bang may misyon para sa summoner sa malayong islang ito? Namula si Hen at walang tigil na yumuko para humingi ng tawad sa kanyang pagiging mausisa. Nang makitang madaling lapitan si Ian, nagbahagi si Hen sa kanya. Sa totoo lang, interesado rin ako sa summoner. Sa grupo ng mga kaibigan ko, mayroon ding isa na nagngangalang Len, summoner din siya. Gayunpaman, kamakailan lang ay nakahanap siya ng isang itlog ng summoned beast, alam mo ba kung mayroon ito? Habang nagsasalita, nagsummon siya ng imahe para ipakita. Nang marinig ang tungkol sa itlog ng summoned beast, naghinala si Ian, tumingin sa itlog sa kamay ni Hen, mausisang nagtanong, ano iyan? Nang makitang parang hindi niya alam, tapat na ibinahagi ni Hen, sabi nila nahanap nila ang pugad ng golden owl at natuklasan ang itlog na ito, pero hindi pa ito napipisa. Hanggang doon lang ang narinig ko. Ang sinabi ni Hen ay nagpaalala kay Ian sa hunting ground ng golden owl para sa mga nasa huling bahagi ng level 20, kaya ang player na si Logen na ito ay hindi pa umaabot sa level 30. Sa pag-iisip pa lang na mayroong itlog ng summoned beast, labis siyang nasabik, ipinangako sa sarili na mas magiging mapagmasid siya sa susunod. Kahit na mga boss level na halimaw na hindi kayang talunin, dapat pa rin niyang bigyang pansin ang kanilang mga itlog, pwede niya itong gamitin bilang summoned beast. Paulit-ulit niyang inisip, kung mangyayari iyon, napakalaking pakinabang kaya kailangan niyang maging maingat. Ang barko ay payapang naglalayag sa malawak na karagatan, ang bawat hampas ng alon sa gilid ng barko ay kaaya-ayang pakinggan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumitaw na sa harap nila ang isang dambuhalang bundok ng yelo. Sa paligid ng bundok, walang tigil na naglalabas ng malamig na hangin, puting usok ang pumapalibot. Mula sa barko, tiningnan ni Ian ang malayo, masayang sumigaw, sa wakas, nakarating na rin tayo sa malayong isla. Ang barko ay humagibis na parang kabayong pandigma papunta sa malaking bato sa pampang at huminto. Ang grupo ay bumaba at sinimulan ang kanilang paglalakbay para tuklasin ang malayong isla. Lahat ng naroon ay kinilabutan sa sobrang lamig ng klima. Tanging ang ating bida lang ang parang normal at hindi gaanong apektado. Ngunit iyon ay panlabas lang dahil ngayon ay malapit na siyang maging yelo dahil sa temperatura. Kahit nakapunta na siya rito dati, ang lugar na ito ay misteryo pa rin sa kanya. Hindi lang siya, pati si Effie sa tabi niya ay nanigas na ang sipon sa lamig. Walang tigil itong sumusulyap sa kanya ng may pagtataka. Naghiwalay sina Ian at ang grupo ayon sa plano, bawat isa ay may sariling landas. Pagkatapos maghanda, nagsusuot siya ng ilang patong na damit. Si Effie naman ay naging kulay pula ang balahibo.
Sabay silang nagsimulang mag-explore. Sa paanan mismo ng bundok kung nasaan sila nakatayo ay ang isang grupo ng mga dambuhalang stone golem na mabagal na gumagalaw. Pagkatapos pagmasdan at suriin ang lugar, naisip ni Ian, mukhang maganda ang kalalabasan nito. Baka makahanap pa ako ng magandang hunting ground. Ngunit bago kumilos, tinamad siya, gustong magpahinga muna. Una, kailangan ko munang magkarga ng enerhiya. Ganoon nga ang ginawa niya, kinapa ni Ian ang makapal niyang bulsa para hanapin ang tanghalian na ginawa ni Harin para sa kanya, at naglabas ng isang malaking piraso ng karne na nagpaningning sa mga mata ni Effie na nasa tabi niya. Hindi na bigo ang inaasahan nito, inihagis ni Ian ang karne na sakto namang pumasok sa maliit na bibig ng kanyang summoned beast, wala nang mas ihigit pa sa kasiyahan nito. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng karne sa loob ng 40 minuto, ang GI ay tumaas ng 100 at ang agility ay tumaas ng 20. Nang tingnan ang malaking stat window sa harap niya, tinapik-tapik niya ang ulo ni FA bilang papuri. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, ang agility nito ay tumaas ng 20 puntos at ang tagal ay doble pa. Nang makita ang isa pang piraso sa kanyang kamay, bigla siyang nagkaroon ng matapang na ideya, subukan ko kaya. Ngunit bago pa siya magsisi, ang amoy ng karne ay nagpaduwal sa kanya. Ngayon lang naalala ni Ian ang bili ni Harin, ang karneng ito ay para lang kay Def. Iyon pala ang dahilan. Sa pag-iisip noon, ibinalik niya ang bilog na piraso ng karne. Inilabas niya ulit ang kahon ng pagkain na maingat niyang inihanda. At talaga namang pagbukas pa lang, isang napakabangong amoy ang sumingaw, kasama ang napakasarap na itsura. Isang kagat lang ay sapat na para kumain sila ng kumain hanggang sa mabusog. Hanggang sa huling patak. Naubos ni Ian ang lahat, sa wakas ay busog na siya, komportableng humiga para mag-enjoy. Lumitaw ang abiso sa system. You have eaten high-grade lean meat. For 1 hour, strength increased TI 500 and defense EI 30. Nang tingnan ang kanyang nakakagulat na stats, talagang epektibo ang karne. Biglang lumitaw ulit ang abiso, all your stats will be permanently tripled. Nagulat siya ng husto, hindi makapaniwala, inakalang baka may error sa system kaya binuksan niya ang status window. Nang makita mismo, talagang triple lahat. Mayroon siyang 7 stats at lahat ay triple, ibig sabihin nakakuha siya ng 21 stats. Kung i-convert sa level, katumbas iyon ng 21 level increase. Iba talaga si Harin. Ang galing! Mas mabuting samantalahin ko to at magpaluto pa kay Harin. Pagkatapos kumain at magpahinga, opisyal na silang kumilos para manghuli ng malaking tipak ng yelo. Kasabay nito, sa kaharian ng Lucifer, isang liwanag ng teleportasyon ang lumitaw sa mga lansangan. Ang grupo ni Rukin na kagagaling lang sa bingit ng kamatayan ay walang tigil sa paghinga ng hangin, mukhang nabigo talaga ang kanilang plano. Sinuri ng buong grupo ang kanilang mga gamit, at gaya ng inaasahan, lahat sila ay may nawala na ikinanghinayang ni Milon at Rukin, ngunit maswerte pa rin sila kaysa sa lalaking may dilaw na buhok. Nawala lahat sa kanya dahil hindi niya naalis ang anumang gamit. Dapat siya ang umiiyak. Sa pagbanggit pa lang, nagalit siya at sinisi ang grupo ni Ian. Mahihina kayo. Kung hindi kami nahulog sa bitag, hindi kami mapupunta sa ganitong sitwasyon. Nagdesisyon siya na siguradong ipapakita niya kay Ian kung ano ang mangyayari kapag kinalaban siya. Sumumpa siya na mula ngayon, hindi na niya hahayaang makatapak si Ian sa kailan. Pagkatapos matalo ni Ian ang mga maliliit na kalaban sa labas, napagod na rin siya dahil 1-0 oras na siyang nangangaso. Inutusan niya si Effie na magpahinga muna. Humanap sila ng maupuan. Nang makitang humihingal si Effie, dahil sa laban, hindi pa rin natiis ni Ian kaya naglabas siya ng meatball at tinanong kung gusto pa nito. Nang makita pa lang ang mataba at mabangong meatball, hindi na napigilan ni Effie na tumulo ang laway. Mabilis niyang tinupad ang hiling nito. Habang ninanamnam ni Effie ang paborito niyang pagkain, walang tigil itong kumakanta sa isip na ikinatawa ni Ian. Hindi inaasahan ni Effie na magiging galante si Ian ngayon, natakot na baka kulang pa ang isang meatball, kaya naglabas pa ito ng isa, na nagpaiyak sa kanya sa tuwa. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, pinigilan ni Effie ang kamay ni Ian na mag-aabot ng karne, nagpapahiwatig na ayaw na nito, na ikinagulat ni Ian. Posible bang tumanggi ang pusa sa taba ngayon?
Ngunit nang makitang umiiling-iling ito, naintindihan niyang gusto lang palang ibahagi ng alaga niya ang pagkain sa kanya, na nagpainit sa kanyang puso. Pagkatapos pakainin si Evie, abala na naman si Ian sa pagsusuri sa stats ng mga ice golem na ito. Nang tingnan ang dalawang nahuli niya, parehong level 37, medyo nag-aalangan siya kung dapat pa ba siyang manghuli ng isa pa para tumaas ang kanyang leadership points. Ang dalawang nasa control panel ay medyo malaki kumpara sa iba, pero parang may kulang pa rin. Sinulyapan niya si SA na tahimik na natutulog. Kailangan ko pa ng isa para mag-evolve tulad ni Evie. Ngunit pagkatapos mag-isip, mas mabuti sigurong magpahinga muna siya. Masyado na rin akong matagal dito, hindi kaya sayang kung hindi ako kukuha ng isa pa? Nang tingnan ang mga dambuhalang golem na gumagala sa harap niya, nagtago si Ian sa likod ng isang bato at nagmasid. Maya-maya, may natuklasan siyang kakaiba, isang gintong golem na ibang-iba sa iba. Posible kayang pagkatapos ng sunod-sunod na kamalasan, sa wakas ay sinuwerte na rin ako. Agad siyang kumilos para hindi masayang ang pagkakataon. Inutusan niya si FA na sumugod at hulihin ito. Sakto nang maghahanda na silang lumaban, hindi alam kung saan galing, lumitaw ang isang cute na pagong na ikinagulat niya. Agad niyang sinuri ang impormasyon nito. Hanggang sa makita niya sa screen ang Unique Div Turtle level 30, natulala siya. Ito ang unang beses na narinig ko ang pangalan niya. Pero unique rank. Siguradong pinana na ng tadhana ng swerte si Ian ngayon. Kahit mukhang walang silbi, ang cute naman nito at malaki ang ulo. Kahit hindi niya alam kung may combat skills ito, sige na, mas mabuti nang mahuli kaysa makawala. Dahil may espesyal siyang kutob tungkol dito, bihira pa ito at hindi niya kilala ang species. Higit pa rito, unique rank ito kaya hindi niya pwedeng palampasin. Bigla niyang napansin na may kakaiba. Lumapit si Ian sa Div Turtle na mabagal na gumagalaw. Naisip niya, isang hampas lang, tepok na to, di ba? Hindi pa kasama ang paggamit ng mahika. Nagtataka siya kung paano ito nagkakasya sa shell nito na may ganoong kalaking ulo. Agad niyang itinaas ang staff na hawak niya at inihampas sa cute na pagong na ikinagulat nito. Agad itong nagalit dahil may nang-asar sa kanya. Sa loob lang ng 1 minuto at 30 segundo, naipasok na nito ang buong ulo at buntot sa maliit niyang shell. Nagulat sina Ian at Diffie. Wala pa naman kaming ginagawa, hindi pa namin nahahawakan, bakit ganyan ka-oa ang reaksyon mo? Dahil ganito na rin lang, uhulihin ko na siya. Nagsummon si Ian ng magic circle at inutusang hulihin ang pagong. Ngunit maingay na nag-abiso ang system. Taming failed. Cannot be tamed. Natigilan si Ian. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito mahuli. Nagbago siya ng stratehiya, kailangan kong bawasan muna ang gi nito. Ginamit niya ang staff para umatake, nabawasan ng isa ang gihi ng Div Turtle. Nang makitang mahina ang tama niya, sunod-sunod pa siyang umatake sa matigas na pagong. Sa wakas, pagkatapos ng matagal na labanan, basang-basa na siya ng pawis, ngunit kaunti lang ang nabawas sa gi nito. Ano ba to? Sinulyapan ni Ian si Effie at inutusang kagatin ito na ikinatakot ng kanyang alaga. Ngunit dahil utos iyon, sumugod ito at kinagat ng malaki ang shell ng pagong. Ang resulta, ang mga ngipin lang ni Effie ang nangalaglag. Lihim na napamura si Ian, hindi ko alam kung gaano kataas ang depensa nito. Tiningnan niya ang shell ng pagong na hindi gumagalaw na parang bato, gulong-gulo ang isip niya, hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng kahirapan, may naisip siyang paraan, subukan niyang pakainin ito ng meatball ni Harin. Naglabas siya ng mabangong meatball at sinimulang hikayatin ito. Bihira to, kung hindi mo kakainin, ikaw ang mawawalan, huwag mong sabihing hindi kita sinabihan. At talaga namang ang matamis na salita ay nakamamatay, at ang katakawan ay nakamamatay din lumabas nga ang ulo nito. Patuloy niya itong hinikayat, kung gusto mong kumain, halika rito. Dahan-dahan niyang inilahad ang bilog at masarap na meatball. Ang Elgis Turtle ay dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Sakto nang kakagatin na nito ang karne, bigla siyang nagbago ng ugali, mabilis na inagaw ang pagkain mula rito, na ikinagalit ng maliit na pagong, tiningnan siya ng mga matang gustong makipaglaban ng patayan kay Ian. Hindi na siya nagsalita pa, basta sumama ka sa akin, papakainin kita ng mas masarap pa rito. Hindi ba't gusto mo to? Pagkasabi noon,
Hindi niya nakalimutang ilahad ang isang tumpok ng mabango at matabang karne sa harap nito, na parang nahipnotismo ang pagong. Inulit niya, basta pumayag ka sa kasunduan, lahat yan ay sayo. Narinig lang ang itaming command successful, mabilis niyang nahuli ang matigas na pagong na ito. Ang hirap talagang hulihin ang pagong na to, mas mahirap pa sa paghuli ng supermodel. Sakto habang tinitingnan ang notification board, may napansin siyang hindi tama. Pwede itong mag-evolve. Tiningnan ng binata ang screen, binabasa ang impormasyon ng pagong na nasa growing stage. Alam ko na may magandang mangyayari. Teka, ano to? Bakit kakaiba ang stats? Tanging depensa lang ang mataas, at ang espesyal na skill ay nagdagdag pa ng 5 armor. Mukhang ang pagong na to ay may pambihirang paglago sa armor, mas marami pa kaysa sa level 100 na halimaw. Kaya pala kahit buong araw siyang umatake, isa lang ang bawas sa ginito. Huwag maliitin dahil cute. Tingnan natin ang hidden potential. Muling napanganga ang binata. Kahit ang hidden potential nito ay nasa 0. Nakakalito ang charisma points. Marami talagang bagay na mahirap ipaliwanag. Siguro ang pag-asa na lang ay mag-i-evolve ang pagong na to sa hinaharap. Umaasa ang buong pamilya sa paglaki niya. Tama. Sino ba namang makakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos mag-evolve? Huwag nang manghula. Agad niyang nisumon ang pagong. Dahil unang beses masumon, parang bagong panganak na pagong, wala pang pangalan. Ah, nga pala, ang pangalan mo ay Pukpuji. Huwag mong isipin na dahil maliit siya, wala na siyang alam. Nagpakita ito ng galit sa pangit na pangalang ibinigay niya. Anong ibig mong sabihin, ha? Ang cute kaya ng Pukpuji. Walang gustong magpatalo. Napabuntong hininga na lang ang nag-iisang lobo sa tabi. Sa ilalim ng mga dambuhalang bundok na bato, ang mga stone monster ay gumagapang paitaas. Oras na para mangaso. Nang marinig ang utos, nagningas ang mga mata ng nag-iisang lobo at sumugod sa ice stone monster. Ang stone monster ay humampas ng ilang beses, nagliparan ang mga bato. Umuwol ang lobo, ipinakita ang matatalas ng ngipin, handa nang umuya ng bato. Walang katapusang labanan, parehong sumusugod, walang gustong magpatalo. Tama, magaling ka dyan, pahinain mo siya. Walang tigil sa papuri ang amo para palakasin ang loob ng kanyang nag-iisang lobo. Ang stone giant ay walang tigil na sumusuntok, habang ang lobo naman ay umiiwas na parang isda. Medyo nakakabagot na ang labanan kaya gumawa ng kaunting epekto ang halimaw para maging exciting. Ice Wave. Sinusubukan niyang gamitin ang skill na iyon. Iwasan mo, lumayo ka dyan. Ang stone giant ay tumayo ng buong yabang, isang yapak lang ay parang yayanig na ang buong mundo. Tumalon si Devi. Sa pagkakataong iyon, sumunod ang binata sa utos ng kanyang lobo, walang mintis, 2 buhay ang nawala. Dahil kagagamit lang ng skill na iyon, matatagalan pa bago niya ito magamit ulit. Sinamantala niya ang pagkakataon, tumalon at lumipad papunta sa halimaw para palitan ang lobo sa pakikipaglaban. Kakasulyap pa lang ng lobo, wala pang nagagawa, natamaan na agad, nagdilim ang paningin at natadyakan ng hindi malilimutan. Nagliparan ang mga bato, pero mukhang wala pa ring epekto. Ngayon na, atakihin mo, Zi. 2 laban sa 1, siguradong talo. Ang mag-amo ay parehong nagningas ang mga mata, sumugod para makipaglaban ng patayan sa halimaw. Ang labanan ay naging doble ang kasabikan, at kung sino ang nanalo, alam na ng lahat. Matagumpay na nahuli ng binata ang ice golem. Matagal bago siya nakahuli ng isang golem na gusto niya. Ang mga bato at lupa ngayon ay nasa kamay na niya. Binasa niya ang impormasyon nito at humanga, sulit talaga ang pera. So, tapos na tayo, di ba? Nasaan yung pagong? Kakabaling pa lang para asikasuhin ang isa, nawala na ang isa pa. Halos 2 araw siyang naghirap para mahuli ang golem na ito, siguro kailangan ko nang bumalik. Dahil masyadong matindi ang labanan, kumain muna ng isda ang pagong para hindi magutom. Tama, susunod na ang Cropia Snow Mountain. Ipagpatuloy ang paglalakbay para mangaso ng mga alaga para makuha ang pinakamaningning. Sa kastilyo ng Cropia, isang magandang babae ang nagpapakitang gilas sa pagluluto ng masasarap na pagkain. Sa wakas, tagumpay ba ito? Talagang magaling na, maganda pa. Kitang-kita naman sa itsura niya kung gaano kasarap ang pagkain.
Ang mainit na lobster thermidor ay inihain na. Kung naging mas maingat lang ako, siguro aabot ng halos 1-0, 0-0-0 ginto ang presyo nito. Dapat magpahinga muna ako. Matagal na sa kusina ang magandang babae para makapagluto ng isang putahe, kaya kailangan niyang magpalakas para makapagluto ulit bukas. Talagang hindi inaasahan, simula nang magluto ako sa kusina ng Duke, ang bilis tumaas ng proficiency ko. Dahil pala maganda ang kusina sa Kastilyo, kaya masarap din ang pagkain. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Ian. Masyado silang kaya kailangan ko munang mag-message, mamaya na ang pagod. Habang nagme-message si Harin at nakangiti, bigla siyang natigilan. Kailangan ako ni Ian. Pupunta ako sa Hilagang Rehiyon at gusto ko ng kaunting pagkain mula kay Harin. Para silang nasa magkabilang dulo ng mundo pero nagme-message pa rin na parang bagong kasal. Madali lang yan. Naghanda na rin ako ng maraming pagkain, saan tayo magkikita. Buti na lang at may kukuha sa bagong lutong lobster thermidor. Buti na lang tinanong ni Ian, kung hindi ko mauubos ang lahat ng niluto ko. Makikipagkita ako sa kanya agad. Kapag tinamaan ka na ng pag-ibig, hindi na mahalaga ang distansya. Hindi naman sa gusto ko siyang makita o ano, dahil lang humingi siya ng tulong. Namula na parang kamati si Harin, sabik na makita si Ian. Bumalik si Ian sa normal niyang buhay, nagtatrabaho sa computer sa halip na humawak ng espada. Tingnan natin kung may bago at kapakipakinabang na balita ngayon. Ano to? May bagong impormasyon ba tungkol sa summoner na natuklasan? Kaalis ko lang ng bahay, ang dami nang nangyari. Ito ba yung lobo na umakit sa maraming summoner papunta sa Calipers Hill? Opo, tama po. Tinatawag ko siyang Coco. Ang Asu ay ini-interview ang bida ngayon, isang pulang soro kasama ang magandang amo nito. Nalaman ko na si Coco ay iba kaysa sa mga kauri niya, tama ba? Tama po. Kung titingnan nyo ang impormasyon niya, makikita nyo ang linyang can evolve. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Jinsung na mabuga ang iniinom. Ano? Sa wakas, nabunyag na ang impormasyon tungkol sa summoned beast na pwedeng mag-evolve. Hindi pa siya nakaranas ng ganito kaya medyo nagulat siya, pero nang pag-isipan ulit, wala namang big deal, issue lang ng oras. At saka, masaya ako na ngayon lang nila nalaman. Ngayon, hindi na mabilang ang mga summoner players. Mukha kasing astig at misteryoso kaya naakit ang mga tao. Maaga man o huli, malalaman din nila na ang mga summoned beast ay may kakayahang mag-evolve. Bawat isa ay kailangang mag-alaga ng mabuti sa kanilang mga alaga para lumaki at mapakinabangan. Pero kung walang training skill, napakahirap talagang i-evolve sila. Nakaupo si Jinsung, kinakagat ang kutsara, nag-iisip kung paano mapapabilis ang paglaki ng kanyang mga alaga. Wala na bang ibang impormasyon? Ha! Isang unique rank na halimaw. Ang osong may pulang guhit sa mata ay umuungol sa Ziyi na parang beauty queen sa international pageant. Nauna na si Emain dito. Mayroon na ng lahat ang binatang to pero nakaupo pa rin at kinakagat ang kutsara, nagkukunwaring nagulat. Level 23 pa lang pero nahuli na, malamang tinulungan ng mga miyembro ng guild o kakilala para mahuli ito. Masyadong maraming iniisip, nakakapagod din sige na, tingnan ko na si Pukpuji. Masyado akong nakatutok sa alaga ng iba, nakalimutan ko na ang sarili ko. Maagang maaga pa lang, mula sa malayo ay tanaw na si Jinsung na may bitbit na dambuhalang sako, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi ba't medyo marami yan? Siningil lang ako ni Harin para sa mga sangkap. Hindi ba't nakakahiya naman sa kanya? Dahil takot na magutom si Ian, naghanda siya ng pagkain na mas malaki pa sa kanya. Wala ayun. Kung ikukumpara sa misyon na tinulong mo sa akin at sa kwintas na iyon, wala lang to. Kitang-kita sa mga mata niya na handa siyang magluto para kay Ian habang buhay, ano pa kaya ang pagsingil? Mukhang may ilang sobrang mahal na pagkain dito, gusto ko nang kainin agad. Buong hapon akong nakipagbuno sa lobster niya, nag-aalala na baka mahal ang singilin. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Harin. Masyadong formal si Jinsung kaya sinamantala agad ni Harin ang pagkakataon. Kung ganoon, pwede mo ba akong tulungan sa dalawang bagay? Dahil nakapagsalita na siya kanina, kailangan na niyang pumayag ngayon, kung hindi, magugutom siya. Ang unang hiling ay kapag nangangaso ka sa Hilagang Rehiyon.
Kung may makikita kang anumang sangkap na nasa listahang ito, pakikuha para sa akin. Ah, sige, tutulungan kita dyan. Buti na lang medyo madali ang hiling. At ang pangalawang hiling ay pautal-utal si Harin, medyo hindi mapakali. Mukhang hindi siya natural, ano kaya ang hihilingin niya? Sana hindi ito makaubos ng oras para makapag-level up ako. Napakaraming trabaho, pero dahil sa pagkain, kailangan kong pakinggan. Pakiusap, tulungan mo ako sa klase natin sa susunod na pasukan. Nang tanungin ko si Juan, sinabi niyang nag-aaral ka sa Korea University. Tama, first year ako doon. Ang pag-aaral sa universidad? Ibig sabihin gusto niyang tulungan ko siya sa totoong buhay? Hindi pa tapos pero medyo kinakabahan na ako. Nag-aaral ako sa Hotel Culinary Department ng Korea University at second year student ako. Sa wakas, naintindihan na niya. Hindi niya inaasahan na pareho sila ng universidad at mas matanda pa ito sa kanya, kaya hindi niya matatakasan. Mahilig ka sa masarap na pagkain, di ba? Sana matikman mo lahat ng luto ko at tingnan kung alin ang pinakamasarap. Dahil ang subject ko ay tungkol sa paggawa ng sariling putahe. Naintindihan na ni Jinsung ang problema. May layunin din pala ang dambuhalang supot ng pagkain na iyon. Ah, so kailangan ko lang kumain tapos sabihin kung masarap o hindi. Tama. Sigurado ka bang tutulungan mo ako? Mukhang simple lang pero medyo may kakaiba, kaya napakamot siya sa ulo. Bakit kaya ito ang hiling ni Harin sa akin? Wala ba siyang kaibigan? Ngayon, wala nang tanong-tanong pa, ang luto ko ay para lang sa'yo. Sa tingin ko, siguro dahil iba ang trip niya, kaya kaunti lang ang nakakasalamuha niya. Hula lang ni Jinsung pero hindi pa rin tama sa nararamdaman ni Harin. Mula ngayon, mag-focus na lang siya sa paghahanap ng isusuot. Bumalik na siya sa kanyang laro, naghahanda para sa susunod na pakikipagsapalaran. Ang misyon sa lugar na ito ay medyo mapanganib at wala ring masyadong impormasyon. Kailangan kong siguraduhin na pagdating ko doon, mayroon akong pinakamagandang gamit para lumaban. Naghanap siya ng iba't ibang bagay para makapagsimula sa bagong laban. Nabili ko na lahat ng kailangan ko. Ngayon, kailangan ko ng armas. Hindi ko alam kung may panabang tulad ng wild system na binili ko noon. Gaya ng inaasahan, walang panang nasa level niya na may mataas na pinsala. Ang mga kasamang gamit na ito ay medyo ordinaryo, hindi sapat para sumama sa akin. Walang panang makakapagpataas ng lakas ng Summon Beast. Dapat ba akong maghanap pa? Paulit-ulit siyang tumingin bago nakapili ng isang Iron Gauntlet of the Ancient Summoner. Pagkarinig nito, naintindihan na ni Jinsung kung ano ang skill nito. Bumalik na naman sa pamilyar na tanawin na may mga bundok na bato na nababalutan ng puting niebe, at syempre, ang dambuhalang stone monster. Kakasimula pa lang, naghahabulan na ang dalawa na parang matagal nang hindi nagkita. Ako ang aatake sa harap, ikaw naman sa likod. Naghiwalay ang tao at alaga para mas madaling lumaban at matapos agad. Muli, mga suntok na parang galing sa langit ang nagpalipad ng mga bato pa itaas. Habang lumalaban, natuklasan niya ang kahinaan ng halimaw, kaya hindi pwedeng palampasin ni Jinsung ang pagkakataon. Minsan lang to, naniniwala ako sa'yo, dahil sa'yo, gumastos ako ng 900,000 ginto. Nag-invest siya sa magandang gauntlet para makipagsuntukan sa halimaw. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at ginamit ang 2 kamao para tamaan ang halimaw, na ikinagulat nito, hindi nakahanda, natuklasan ang kahinaan. Sulit talaga ang pera. Ang galing na binili ko to. Ipinagmamalaki ni Jinsung ang kayamanang pinili niya mismo. Mukha lang laruan ng bata pero may silbi rin pala. Ngayon, tinitingnan ko ulit, gusto ko pa rin ang natural na kakayahan nito. Teka, kung random, kasama ba si Pukpuji? Ibig sabihin, kung ma-activate ito, ako rin bad. Kinilabutan si Jinsung, akala niya magiging si Pukpuji na siya. Buti na lang may patakaran tungkol sa pisikal na katangian. Walang tigil siya sa pagdadaldal kaya natigilan din ang halimaw. Dapat ko bang gamitin ang bagong skill na nakuha ko mula sa level 3? Narinig ito ng halimaw at umungol, sumasang-ayon. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa kundi 2 pa, may dala pang gamit. Naipit si Jinsung sa gitna pero hindi alam kung kailan nakatakas, kaya ang 2 magkapatid na halimaw ay naghampasan sa ulo ng isa't isa. May epekto na. Kitang-kita naman kung gaano kamahal ng 2 magkapatid ang isa't isa,
naglalaro lang sila. Kahit sampal lang, mahigit 1,000 ang pinsala. Talagang level 6 na po Ice Ogre to. Kailangan ko siyang matalo bago pa siya makapagpagaling. Ang ogre na ito ay veterano na kaya hindi madaling matalo. You have dealt critical damage to the Ice Ogre. Siguro dahil biglaan ang atake kaya hindi nakahanda. Kailangan kong ipagpatuloy ang pag-atake. Ginamit ni Jinsung ang lahat ng lakas niya para tapusin ang ogre na ito. Hindi rin basta-basta ang Ice Ogre, kaya parehong nag-aapoy sa galit ang dalawa, nagtititigan. Mas mabilis na ang katawan ko. Punong-puno ako ng lakas. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, mamamatay ako kahit isang tama lang. Ginamit ni Jinsung ang epekto ng kanyang kayamanan, ngunit kailangan pa ring mag-ingat, kung hindi, mapupunta siya sa langit. Kapag umaatake ang halimao sa malawak na lugar, magkakaroon ito ng kahinaan pagkatapos. Walang paligoy-ligoy. Sumugod agad siya, todo na to. You have just dealt critical hit to the Ice Ogre. Para sa huling tama, sinuntok ni Jinsung ang ogre sa mukha para siguradong tepok na. Muling nagtagumpay ang mga gauntlet, natalo ang dambuhalang stone monster na gumulong sa lupa. You have killed an Ice Ogre, received 1.06 million experience points. Gabi sa gubat, humahampas ang hangin sa tainga, puti ang lupa dahil sa niebe. Ang pamilyang may kulay kahel na buhok ay nakaupo sa tabi ng apoy, nagpapainit. Nagtayo na ako ng boundary. Dahil may pagkakataong lilitaw ang mga ice ores na lampas sa level 100. Ipinagmalaki ng kaibigan ang kanyang nagawa, kaya agad siyang pinuri ni Florizan. Ang hilagang rehiyon ay hindi lugar para maglaro. Mabuti na lang at sumama tayo sa ekspedisyong ito, dahil dito, makakapagtayo tayo ng pundasyon para sa guild. Habang nagsasalita, binigyan ng kaibigan si Loren ng isang basong tubig para makapag-isip ng susunod na plano. Kahit na ang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil wala nang masyadong teritoryo sa hilagang rehiyon. Ang tanong ay, mapoprotektahan ba natin ang lugar na nasakop natin? Kailangan nating gawin ito sa loob ng 3 buwan hanggang sa makamit natin. Kailangan nating gamitin ang lahat ng miyembro para patatagin ang ating base. Pagkatapos mismo ng ekspedisyon, kailangan nating dalhin dito ang mga miyembro ng guild. Nang marinig iyon ng grupo, mukhang marami silang gagawin at kailangan pang mangaso sa kalapit na lugar. Lahat ay pupunta maliban sa isa. Buong grupo pero iiwanan ang isang kapatid. Anong ibig mong sabihin? Siyempre si Ian. Kailangan niyang mangaso ng madala sa timog na rehiyon para magpa-level. Hindi ko alam kung nakarating na si Ian sa hilagang rehiyon. Ang pinakamagaling ay naiwan. Sige na, ang mga matagumpay ay may sariling landas. Kamakailan lang, nagtanong siya sa akin ng ilang impormasyon tungkol sa hilagang rehiyon. Sabi niya mangangaso siya sa Cropia Snow Mountains at naghahanap ng lahat ng impormasyon. Ang kasipagan ni Ian ay nagpausisa rin sa kaibigan, hindi ko alam kung anong level na siya. Hindi rin ako sigurado dyan. Kahit paano, maganda naman kung mabilis magpa-level si Ian, di ba? Nagtataka ang kaibigang mukhang gansa kung ano ang ginagawa ni Ian at hindi man lang siya niyaya. Pagkatapos matalo ang Ice Ogre, naging mapayapa ang mundo. Suot pa rin ni Jinsung ang mga gauntlet, kasama ang nag-iisang lobo na namamasyal. Ngayon, hinahati ko ang experience sa 4 na alaga sa halip na 2, kaya kitang-kita ko na mas mahirap nang magpa-level. Kahit kalalampas ko lang sa level 4 na po. Dahil nakitang binugbog ang mga kasama, natakot ang natitirang Ice Ogre, kaya pumayag na itong maging alaga ni Jinsung. Siguro oras na para umabot sa 100 ang potential ni Slap. Oras na para turuan ang alagang mas malaki pa sa amo. Bakit ganito? Umabot na sa 100 ang potential ni Slap, bakit hindi pa rin siya nag-i-evolve? Ang alagang ito ay malaki ang katawan, ngunit maliit pa rin ang isip, ayaw pang lumaki. Alam ko na isa sa mga kondisyon para mag-evolve ay 100 potential points, may iba pa bang requirement bukod sa potential? Level ba? Pero natatandaan ko, level 2 pa lang si Div. Noong nag-evolve siya, iba-iba ba ang level requirement ng bawat halimaw para mag-evolve? Sige na, wala naman akong magagawa ngayon. Muling nagdadaldal si Jinsung mag-isa, nag-iisip kung paano palalakihin ang kanyang alaga. Ngayon, dapat ko bang gamitin ang training skill kay Pukpuji? Ang batang pagong nakakasimula pa lang matutong lumakad ay ginawa ng eksperimento.
Nasaan na ba ang Pukpuji na to? Siguro alam na niyang may mangyayaring hindi maganda kaya tumakas na. Kung inatake siya, dapat nag-abiso na ang system sa akin. Kailangan ko siyang painan ng masarap na pagkain para lumabas. Ilang ikot bago niya nakita ang pagong na abalang nakayuko sa lupa, akala kung ano ang ginagawa, ngumunguya lang pala ng isang halamang ugat. Pukpuji's potential increased TV isa 0, all stats increased TV 5. Nagalit si Jinsung dahil sobrang takaw ng alaga niya, hindi na napigilan habang ang pagong ay patuloy na kumakain ng masarap. Ang halamang ugat ay isang bihirang gamot na nagpapataas ng lahat ng stats ng 5 puntos. Nainggit siya, dapat ako ang kumain niyan, mas kapaki-pakinabang, hindi ang maliit na pagong na to, sa susunod na makahanap ka ng katulad nito, ibigay mo sa akin. Bibigyan kita ng isang meatball. Nagbilin si Jinsung, ipinagpalit sa isang meatball. Kahit kitang-kita sa mukha ng pagong na naiintindihan nito ang sinasabi ng tao. Mukhang nagtatampo kaya gumapang palayo ang pagong, siguro gusto nang maghanap ng bagong amo. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya nito sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Impossible. Ito na yata ang You have become the first person to discover this maze. Tuwang-tuwang sumigaw si Jinsung dahil siya ang unang nakatuklas ng maze na ito. Nalaman pa niya na sa susunod na 5 araw, doble ang drop rate ng mga item dito. Hindi talaga nasayang ang paglalakbay ko ng malayo papunta sa hilagang rehiyon. Iminungkahi kay Jinsung na irehistro ang maze dahil makakatanggap siya ng 500 reputation. Kuripot si Jinsung, ayaw niyang ibahagi sa ibang players ang experience at dobleng drop rate kahit na hindi maliit ang 500 reputation. Niyakap niya si Pukpuji at pinuri, magaling. Sa wakas, may nagawa ka ring kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng ilang sandali ng kasiyahan, sa wakas ay nagpa siya si Jinsung na pumasok sa maze. Kasama ni Jinsung sina Slap at Divi. Kahit mukhang simple ang maze na ito, mayroon pa ring kakaibang pakiramdam na nagpapakilabot sa kanya. Parang may multo o kung anong lilitaw. Biglang may malakas na pagsabog. Isang kawan ng mga dragon spirit ang sabay-sabay na sumugod. Agad na inutusan ni Jinsung si Slap na gamitin ang Ice Wave skill na nagdulot ng daan-daang libong pinsala sa mga halimaw at nagpabagal sa kanila. Nag-aalala si Jinsung dahil matatagalan pa bago niya magamit ulit ang Berserk. Nagmamadali niyang inutusan si FA na harapin ang nasa kaliwa. Hindi niya pinansin kung matatalo ba ito ni FA o hindi, ang gusto lang niya ay patagalin ang oras. Si Jinsung naman ay mabilis na inactivate ang epekto ng Ki Ancient Summoner's Iron Hand. Swerte siyang nahiram ang Ice Wave ni Slap. Habang sumusugod, pinaalalahanan niya si FA na umiwas agad. Pagbagsak pa lang sa lupa, nagitngit siya sa galit, kung ganito lang, tatagal ng husto ang laban. Sa gitna ng alanganing sitwasyon, aksidenteng napatingin si Jinsung sa tamad na pagong na si Pukpuji na humihikab sa isang sulok. Natigilan si Jinsung, desididong hindi niya ito hahayaang magpakasarap lang. Inutusan niya itong atakihin ang 2 halimaw at agawin ang kanilang atensyon. Kahit sarili niyang bibig ang nakarinig ng utos, napanganga si Jinsung nang makitang ginawa nga nito. Walang tigil sa papuri si Jinsung kay Pukpuji, magaling. Akala ko kung ano na, puro yabang lang pala. Ang tamad na pagong na ito ay mabilis na pumasok sa shell nito at tumanggap ng maraming critical hits. Kahit naiinis siya sa taktikang ito, nagtiwala pa rin si Jinsung sa napakalakas na depensa nito. Puno ng pananampalataya si Jinsung na mabilis siyang mananalo sa labang ito, kaya inutusan niya ang lahat ng summoned beasts na sabay-sabay umatake. Pagkatapos ng matinding labanan, halos matalo na sila ng grupo ni Jinsung. Tumingin-tingin siya sa paligid, bahagyang kumunot ang noo nang mapansin na kahit narating na niya ang dulo ng hagdan pababa sa basement, iba pa rin ang pakiramdam. Isang maningning na haligi ng liwanag ang lumitaw sa likuran mismo ni Jinsung. Natukoy niyang ito ang summoning circle, ang paraan ng paglitaw ng boss. Mabilis niyang pinaalalahanan ang 2 summoned beasts na maghanda sa pag-atake. Ngunit ang ikinagulat niya, isang kaluluwa ng matandang lalaki ang lumitaw. Mumiti ito ng palakaibigan, nakikita kong isa kang summoner, Jinsung. Para siyang nahuli. Naghinala si Jinsung na ang matandang nasa harap niya ay hindi pwedeng maging halimaw. Magalang niyang tinanong kung sino ito. Bumulong lang ang matanda, hindi ko inaasahan na ang unang hahamon sa pagsubok ni Gethi ay isang summoner. Nagtataka ako kung ito ba ay tadhana.
Nang marinig iyon, tinanong ni Jinsung kung Gwivisi ang pangalan ng matanda. Pagkatapos makatanggap ng tango, tinanong niya kung bakit ito naroroon. Sumagot lang si Krise na tungkol doon, hindi pa niya pwedeng sabihin. Bago pa siya makabawi sa gulat, nakita na niyang itinaas ni Gacy ang kanyang staff at sinabing, kung malalampasan mo ang pagsubok ko, malalaman mo ang lahat ng lihim ng maze. Nyanig ang paligid na parang lindol, sunod-sunod ang pagyanig. Mabilis na nag-summon si Krise ng isang level 75 Chaos Dragon. Hindi makapagsalita si Jinsung sa laki nito. Doble ito sa laki ng mga dragon spirit na kasing taas na ng isang palapag na gusali. Lalo pa siyang nanlaki ang mata nang makitang level 75 ito at heroic rank. Hindi siya makapaniwala na kaya niyang talunin ito. Nang maramdamang malapit na siyang mamatay, ang tamang gawin na pinaniniwalaan ni Jinsung ay iunsumon muna ang kanyang mga alaga. Umuwal ng buong bagsik ang Chaos Dragon na nagpababa ng stats ni Jinsung ng 5% sa loob ng 1-0 minuto. Determinado siyang kahit mamatay, hindi siya urong nang hindi lumalaban. Kinontro ni Gevi ang Chaos Dragon para umatake. Medyo nagulat siya nang makitang marunong din itong umatake gamit ang hininga. Isang kamay niyang niyakap si Pukpuji habang inuutusan ang dalawa pang alaga na maghiwa-hiwalay. Sa ilalim ng init ng hininga ng dragon, dahil sa kakayahan sa depensa ni Pukpuji, nakaligtas siya. Kahit na iyon ay tumagos pa sa kakaibang depensa ng pagong na ito at direktang nagbawas ng 1/3 ng di nito. Nahulaan niyang ang Chaos Dragon ay katulad din ng Dragon Spirit, mahina ang depensa at kaunti ang di. Opisyal nang gumanti si Jinsung sa pamamagitan ng pag-uutos kay Slap na gamitin ang freezing skill, habang ang natitira ay ginamit ang Berserk para umatake mula sa likod. Kahit na sa huli ay baka sumuko si Jinsung, desidido siyang hindi urong at lalaban. Kakasimula pa lang i-activate ang i-identify weakness function, isang panganib mula sa Chaos Dragon ang lumitaw. Ginamit nito ang buntot para bigyan si Slap ng critical hit bago pa makapagbabala si Jinsung. Nawalan si Slap ng halos 5,000 G. Hirap huminga si Jinsung sa galit. Kahit na boss ito nalampas sa level 70, sobra na to. Mabilis niyang niunsumon si Slap. Lumingon siya at nakita ang isa pa niyang alaga na natamaan din ng critical hit, ngunit nagawa nitong bawasan ng halos 2,000 ang EE ng Chaos Dragon at nagdulot pa ng bleed status. Dahil nakagawa si Gevi ng critical hit, tumaas ang combat power nito sa loob ng 5 segundo. Lihim na nagpasalamat si Jinsung sa langit nang malaman niyang inatake ni Effie ang kahinaan ng boss na eksaktong tugma sa kanyang i-identify weakness skill. Unti-unting nawala ng libu-libong G ang Chaos Dragon. Sinamantala ang pagkakataong iyon, nag-space swap si Jinsung kay Gevi. Ginamit si Pukpuji bilang armas para atakihin ang Chaos Dragon. Lihim na nagreklamo si Jinsung, bakit lahat ng atake ay critical hit? Ang tangang dragon. Mabuti na lang at magaling pa rin si Pukpuji, mga 100 lang ang nawala. Inutusan ni Jinsung si FA na gumawa pa ng isang critical hit sa Chaos Dragon, direktang nagbawas ito ng mahigit 2,500. Kahit nakakatanggap lang ng critical hit ng Chaos Dragon, nahulaan ni Jinsung na mahigit kalahati pa ang natitirang di nito. Saglit lang siyang natulala, nahampas na siya ng buntot ng Chaos Dragon papunta sa pader, nawala ng mahigit 500. Lubos na nagulo ang isip ni Jinsung, nagsimulang manghina ang kanyang paniniwala. Nagduda siya kung kaya ba niyang talunin ang level 75 na halimaw na ito. Kung hindi, ang mahalagang experience ni Jinsung ay mawawala kasama ang key game over na mensahe at limitado ang pag-login sa loob ng 24 oras. Masyadong maraming mawawala kung mabibigo. Gayunpaman, determinado si Jinsung na siguraduhing buhay pa si hindi pwedeng mawala si Tumingin-tingin siya sa paligid para hanapin si Ehi, at nakita niyang patuloy pa rin itong gumagawa ng critical hit sa Chaos Dragon. Dahil kay Effie, bigla niyang napagtanto na ang pag-atake sa mga sugatang bahagi ay magdudulot ng dagdag na pinsala. Ibig sabihin, kung patuloy na atake si Jinsung sa mga sugatang bahagi, tataas ang pinsala. Napagtanto niya na palaging inaatake ni Effie ang kahinaan sa liig ng Chaos Dragon. Masaya si Jinsung habang lihim na naiinis sa sarili. Bakit ngayon ko lang nalaman? Hindi niya naisip na may ganitong feature pala noon, pero hindi na iyon mahalaga dahil ngayon, susubukan ko na. Pagkatapos ng matinding pag-atake ni Effie,
kumislap na ang pangalan ng Chaos Dragon. Ibig sabihin, bumaba na sa kalahati ang gi nito. Kung titingnan sa ibang anggulo, ibig sabihin, kalahati lang ng gi nito ang nabawas ni Jinsung pagkatapos ng matagal na pag-atake. Isa talagang halimaw ang isang to. Ngayon kailangan niyang gumawa ng makatotohanang desisyon kung kaya ba nilang manalo sa kasalukuyang kalagayan nila. Pagkaraan ng ilang sandali, bumuntong hininga si Jinsung at nagpasalamat kay Effie sa hirap nitong pakikipaglaban. Nionsumon niya si Effie, walang oras para gumamit ng first aid para magpagaling. Kung magpapatuloy ang laban, bibigat ang kanyang katawan at direktang hahantong sa hindi niya pag-iwas sa mga atake ng dragon, at hindi rin siya mananalo kung si Effie lang ang kasama kaya sa ngayon, kailangan niyang subukang bawasan ang pinsala. Hinawakan ni Jinsung si Pukpuji, napailing siya nang maalala ang kahihinatnan ng pagkabigo. Sa gitna ng umuugong na ungol ng Chaos Dragon, hindi na tinag si Jinsung. Nagulat si Chris doon at ni-recall ang Chaos Dragon. Labis na natuwa si Jinsung nang makitang nawala na ang halimaw na iyon, kasama ang napakaraming reward sa paglupig sa Chaos Maze, daan-daang libong experience points, at pag-akyat sa level 43. Gulat pa rin si Jinsung na nalupig niya ang maze na ito. Bigla niyang naisip ang isang posibilidad na mula pa lang sa simula, imposible nang talunin ang dragon na ito. Gayunpaman, medyo mababa ang experience points na natanggap niya kumpara sa inaasahan niya. Binaliwala ito ni Jinsung, pagod na umupo sa lupa. Lumapit si Gracie at pinuri siya, hindi niya inaasahan na ganoon kahusay makikipaglaban si Jinsung sa Chaos Dragon. Medyo nahihiyang sinabi ni Jinsung, wala namang dapat ikagulat, natalo pa rin naman ako sa huli. Sumagot si Gevi, hindi ganoon dahil iyon ay isang summoned beast na hindi mo kayang talunin sa kasalukuyan mong kakayahan. At binabati kita sa paglampas sa pagsubok na ito. Bumulong si Jinsung sa sarili. Inaasar ba ako nito? Anong pagsubok to? Tinanong ni Gevi ang pangalan ni Jinsung. Mabilis siyang sumagot, ang pangalan ko ay Ian. Direktang sinabi ni Gracie ang isang napaka-espesyal na regalo, tinanong niya kung gusto niyang tanggapin ang kanyang pamana, ang landas ng isang dragon tamer. Kahit medyo nahilo siya sa napakagandang regalong ito, mabilis niyang napagtanto na maaaring isa itong hidden class. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng hidden class sa ganitong paraan. Siguradong hindi ito scam, di ba? Hihi! Dragon Tamer, ang astig pakinggan ng pangalan, tapos inalok pa ako ng matanda na maging tagapagmana para maging isang maalamat na Dragon Tamer. Gustong-gusto na niyang pumayag, pero kailangan pa ring magpakipot, kunwari nag-iisip muna. Alin kaya ang mas magaling, Taming Master o Dragon Tamer? Madaling na-unlock ni Jinsung ang Taming Master class sa simula ng laro, ngunit muntik nang ma-unlock ang Dragon Tamer class pagkatapos malampasan ang napakaraming pagsubok. Sige, kung ganoon. Tumingala si Jinsung kay Gifi nang may buong kumpiyansa. Gusto kong maging Dragon Tamer. Nasiyahan ang matanda nang marinig iyon. Sinisigurado ko sa iyo, hinding-hindi ka magsisisi. Parang hindi pa niya naramdaman ang pagmamalaki. Nagsisimula na ang paglilipat. Biyayaan natin ang pagsilang ng bagong Dragon Tamer. Ang astig tingnan, ha? Wala pang isang minuto, nawala na ang ningning. Bakit biglang lumitaw sa system? You cannot switch to a lower class. Transformation failed. Shit, ang sakit. Mahirap din pala maging sobrang galing. Hay! Ngayon lang naintindihan ni Grace. Si Jinsung ay nasa landas na para maging isang master. Kaya pala hindi ko siya ma-recruit. Sige na, problema na naman ng skill ko to. Nalungkot siya. Kahit alam niyang hindi ito ordinaryong summoner, dahil nakikita niya ang red-maned wolf ni Ian, hindi niya inaasahan na si Jinsung ay isang master. Ang astig tingnan ni Gracie. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na mas mataas pa pala ang Taming Master kaysa sa Dragon Tamer. Kahit medyo nadismaya, ayos lang. Alam kong magaling ako. Hihi! Susubukan niyang kumuha pa ng impormasyon, baka may matuklasan siyang kapakipakinabang. Tinulungan siya ni Gracie na suriin ng kaunti. Si SE, ang lobo ni Jinsung, ay isang rare rank. Kung rare, siguradong hindi normal ang lakas nito, dapat sobrang hindi normal. Ngunit posible lang iyon kung ang tamer ay nag-aalaga ng summoned beast gamit ang espesyal na paraan. Espesyal.
Tama ang paghanga ko sa taong ito. At kaya pa niyang sabihin ng eksakto ang rank at lakas ni E. Kahit di silang kahanga-hanga pa rin. Ang titulong Legendary Dragon Tamer ay hindi biro, mayabang pa nga. Maliban lang kay Jinsung. Nabasa ni Gacy ang iniisip ni Ian, siguradong masakit ang puso niya. Pero paano ko makakalimutan kung bakit siya naghihintay ng isang challenger na tulad ko? Muntik ko nang makalimutan ang mahalagang bagay, alam ko na. Balak mo akong takasan? Walang ganoon. Dapat may reward pagkatapos malampasan ang nakakatawang pagsubok na to. Muntik ko na ring makalimutan at umuwi ng walang dala. Hay! Sa ibang eksena na hindi gaanong magaan, habang si Hyun ay nahihirapan ka-slap, si Gawan naman sa tabi ay walang tigil sa pagpalakpak at pag-cheer. Talagang alagad ko siya. Naiinis pero walang magawa. Matagal bago natapos ang halimaw na ito, pagod na siya. Sa wakas, naabot na nila ang 1,000 territory points. Ang Lotus Base ay na-upgrade na bilang Lotus Village, at ang posisyon ng Lotus Village Chief ay otomatikong ibinigay sa guild leader na si Hyun. Tuwang-tuwa ako, masarap din sa pakiramdam na purihin ang lahat, pero mukha ba akong tumanda ng husto? Medyo masakit sa puso. Tapos na ang pag-upgrade ng guild base. Hindi ko alam kung ayos lang ba ang kasama kong si Jinsung sa kabilang dako. Ayos naman siya. Higit pa nga. 5 araw na sunod-sunod na 2 oras lang ang tulog niya bawat araw kaya inaantok na siya kahit sa laro. Shit, pagod na pagod. Ang maliit na pagong sa tabi niya na karaniwang nagpapahinga ay namumutla na. Pareho silang may pulang mata. Kawawa. Nagsisimula ng magsisi si Jinsung na tinanggap niya ang misyong ito. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko matatapos ang walang kwentang bagay na to, hindi ko makukuha ang reward. Kung susuko ako o mabibigo, mawawalan ako ng reputation na katumbas ng rank ng misyon. At B-rank pa ang hirap nito. Tapos hindi pa ako umaabot sa level 50. Sana hindi ko na lang tinanggap noon, hindi sana ako ganito kapagod ngayon. Ang misyon ay para sa summoner na may skill na kinilala ni Gay. Hindi pwedeng makipag-party, pero buti na lang walang time limit. Kung hindi, malamang sa bahay na lang si Jinsung tuwing araw ng mga patay. Ang pinakamahalagang parte ay ginawa ng pabaya at hindi pa malinaw ang reward. Talagang nakakainis. Kahit gusto niyang mag-solo, masyadong mahirap sa ngayon, baka mas posible pagkatapos kong magpa-level. Bago gawin ang misyon, binigyan siya ni Gesei ng isang Dragon God Spirit Stone. Sa huling sandali na, saka lang siya nagkwento. Noong unang panahon, sa panahon ni Gay, may mga maalamat na halimaw na wala na ngayon. Tulad ng Summoned Beast na matagal niyang kasama, ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Battle Dragon Cassius. 1,000 taon na ang nakalipas, ang tirahan ng mga Dragon Tamer ay inatake ng mga masasamang dragon, napakaraming dragon at tamer ang namatay. Mas malakas pa ng daan-daang beses ang kalaban nila kaysa kay Cassius. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas at nagtago dito sa Cropia Snow Mountains. Dahil may misyon siyang protektahan ang kanyang kasama. Hindi sila basta-basta pababayaan ng mga masasamang dragon, kaya wala siyang ibang nagawa kundi isil ang sarili niya at si Cassius sa ilalim ng lupa. Nakaiiyak pakinggan. Totoong napakaganda ng kanilang pagkakaibigan. Kung ikukumpara sa sarili niya at sa kaibigan niya. Nagtiis si Cassius dito ng 1,000 taon, walang sikat ng araw para buhayin si Cassius, at nagpasya siyang ibigay ang batong ito kay Ian para gampanan niya ang marangal na misyon. Sasabihin sa kanya ng Space Mage kung paano ibabalik ang kaluluwa ni Battle Dragon Cassius sa mundong ito. Hindi kinakailangang Dragon Tamer lang ang makakapagbalik ng Spirit Stone ni Cassius. Gayunpaman, kailangan din ng kaunting karanasan. Ang natural na skill ng Dragon Tamer lang ang makakapagbuhay kay Cassius bilang isang Battle Dragon. At ang tanging taong makakagawa noon na pumasa sa kanyang paningin ay si Jinsung. Sayang naman! Kung Dragon God ang pangalan nito, siguradong isa itong pambihirang Summoned Beast. Sa madaling salita, dalhin mo na lang muna sa Space Mage tapos tingnan natin. Kasabay nito, ibinigay na rin ni Gacy ang reward sa kanya. Matagal niyang hinintay, ito pala ay Dragon Tamer's Decorative Feather. Ito ay isang artifact na ipinamana sa mga pinuno ng mga Dragon Tamer.
Gayunpaman, kailangan niyang hanapin ang Space Mage para alisin ang seal, saka lang nito maipapakita ang tunay na lakas. Paikot-ikot, kailangan pa rin hanapin ang maguna iyon. Bago maglaho, binasbasa ni Geith si Jinsung at umasang mabubuhay niya ang mga supling ng mga Dragon God sa mundo. Parang nakatanggap lang ako ng isang pambihirang misyon. Kasabay nito, sinuri na rin niya ang item na ito. Ang ganda! Legendary rank item. Nakakagulat. Tiningnan niya ang system window, nakita ang kakaibang item na iyon, ang stats ay tumaas ng husto. At para lang sa account ko ito magagamit. Kung mau-unlock ko to, siguradong magiging superhero na ako. Walang talo. Ang mga pulang letra ay mukhang mapanlin lang. Kung maubusan ng gi ang summoned beast mo habang lumalaban, pwede mo itong palitan ng iba. Ang galing! Ang paghuli ng dragon ay pangarap ng maraming summoner, siguradong magkakaroon ako ng isa sa hinaharap. Jisa, kung titingnang mabuti, kapaki-pakinabang talaga ang balahibong ito. Hihi! Hindi na sayang ang paggawa ko ng walang kwentang misyon na iyon. Teka lang, walang ganoong kadali. Kailangan ko munang umabot sa level 70 para matapos ang rank mission ng mag-isa. Pero ang hirap umakyat ng level ng ganito. Kung 5 araw akong puyat ng ganito, baka bukas makita ko na ang mga ninuno ko. Ako ang pagod pero ang summoned beast ko ay hindi napapagod. Isang iglap, umakyat na siya sa level 50, sa wakas ay naabot na ang soul magic power stat kahit hindi masyadong kumilos si Jinsung, pagod na pagod pa rin siya. Buti na lang umabot ako sa level 50 bago maubos ang buff, kung hindi, tepok na sana ako. Pagkatapos ng laban, saka lang siya nagtaka, ano ba tong summoning at soul power na to? Sige na, ano man yan, bahala na. Ang mahalaga ngayon ay matulog muna ako ng mahimbing. Akala mo ba madaling magpahinga? Ang totoong kwento ay nagsisimula pa lang. Muahaha! Kakabukas pa lang ng mata, daan-daang abiso na ang lumitaw. You are the first summoner to reach level 50, gained 1,500 reputation points, etc. Sa madaling salita, puro papuri. Ang unang umabot sa level 50 ay parang nagligtas lang ng mundo. At may bago na namang misyon. Nakakainis. Tapos may nakasulat pang malaking national first. Prophet of Summoning, you are ahead of all summoners in the Lucifer Kingdom. Emperor Silius wishes to meet you. Find the Emperor within 3 days. Hindi sinabi ang hirap. Talagang espesyal na misyon to. Malaking kontribusyon, baka bigyan pa ako ng isa 0 iPhone 16 na Pro Max. Sa pag-iisip pa lang, parang ang init na ng araw. Bigla niyang naramdaman na ang galing niya. Alam ko na, ang kailan ay isang laro na maraming magagandang premyo para sa mga manlalaro. Sige, matutulog na ako. Sa kabisera ng Muren Phenoplay, Lucifer Kingdom, payapa ang lahat ng biglang mailindol. Naramdaman nilang yumayanig ang lupa, may kung anong nagsimulang lumitaw sa loob ng kastilyo. Gaya ng hula ng lahat, ito ang Key Tower of Summoners, para sa unang umabot sa level 50. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, sino kayang demonyo iyon? Samantala, ang demonyong tinutukoy ng lahat ay mahimbing na natutulog sa kama. Bumalik sa normal na buhay, ang ganda ng pakiramdam. Gumising, kumain ng instant noodles na may 2 itlog, tapos nagbasa ng mga komento sa game forum. Ito ba ang maalamat na payapang buhay ng isang gamer? Pangarap ko rin to. Alam ko na, lahat ng balita ay tungkol sa summoner na umabot sa level 50, trending to. Hehe, lahat sila ay baliw na. Kakakuha pa lang ng noodles, may nagsabing kilala niya kung sino ang summoner. Lintik! Akala ko clickbait lang, tapos nakita ko ang picture ko doon. Akala ko sikat na ako, yun pala, masama na ang reputasyon ko. Ang buhay ay puno ng kalungkutan, tapos sinabihan pa akong peke ang picture. May sayad ba ang mga to? Saan ko ilalagay ang galit ko? Nisumo ni Jinsung si Effie, tapos inasar pa ang pagong na laging kasama niya. Narinig siguro ni Pukpuji, masakit siguro ang puso niya. Pagkasumon, nakita niyang galit ito sa kanya, kaya kinailangan na naman niyang suyuin, pagod na pagod. Buti na lang mahilig to sa karne tulad ko, kaunting suhol lang, maglalambing na ulit. Habang nagre-relax sa gitna ng bagyo, dumating ang mensahe ni Hyun at sinabing, baliw ka ba? Anong ginagawa mo, kaibigan?
Nakakainis naman, umaga pa lang, sinabihan na akong may problema sa pag-iisip. Mukhang naamoy na rin ng matabang iyon. Buti na lang si Hyun lang ang nakakaalam na ako iyon. Mukhang hindi lang si Hyun ang nag-message sa kanya. Oh my God! Ang Diyosa ng buhay niya, si Harin. Nalaman niyang umabot ako sa level 50 bilang summoner, nag-message agad sa akin. Binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Ngayon, tanungin ko ulit, may sayad ba si Jinsung? Kitang-kita sa mukha niya na balak kanyang gamitin. Hindi nagkamali si Hyun sa hinala niya. Tapos si Harin pa ang anghel? Nahulog na anghel ba? Kakakuha lang ng message mula sa babae, nakalimutan na agad ang kaibigan. Pagkatapos ng sunod-sunod na mensahe ng pagyayabang, sa wakas ay napunta na sa pangunahing usapan. Magsisimula na ang Empire Arena sa susunod na linggo at kailangang level 50 pababa lang ang pwedeng sumali sa rookie tournament. Iminungkahi ni Hyun na pansamantalang itigil ni Jinsung ang pag-grind. Kung hindi niya pinaalala, muntik ko nang makalimutan. Kapag nanalo sa labang iyon, madadagdagan ng ilang libong reputation points. Sige, hindi mag-grind sa loob ng isang linggo, ano ang gagawin natin? Sige na, gawin na lang natin ang Prophet Mission. Mabilis pagkatapos noon, pumunta na si Jinsung sa Summoning Tower. Ito ang ginawa mula sa mga nagawa niya. Astig, di ba? Talagang pwede nang ipagmayabang sa buong mundo. Ang yabang, kaso walang naniniwala. Bigla akong nakaramdam ng pagmamalaki. Marami pa akong oras para tingnan kung anong interesante dito. Kamukha ng Archer Tower. Pumunta si Jinsung sa Artifact Exchange Center. Nagpapalitan sila ng mga item at skill books gamit ang contribution points. Bigla niyang napansin na maganda rin ang babaeng staff, bilog ang mga mata na parang itlog ng manok, tapos ang buhok ay makintab na parang sa commercial ng shampoo. Gusto niyang malaman ang pangalan niya para madaling mahanap ang contribution points. Sa pagkakataong ito, ibang pangalan ang ginamit ni Jinsung, Ian. Ang babaeng to, parang may sayad. Kaya pala nilalamig ako. Pagkatapos niyang hanapin ang impormasyon ni Ian, mukhang masaya siya. Akala kong ano na, dahil pala sobrang yaman ni Jinsung sa contribution points, 5,000 na ang kasalukuyan niyang puntos. Dinala siya nito sa isang display room. Kinuha ni Jinsung ang T-Aron Orb of the Ancient Summoner. 350 points ang presyo nito. Ang B-rank mission ay nagbibigay ng mga 200 hanggang 400 points. Kung iisipin, hindi naman kamahalan. O bilihin ko na lang kaya? Maging mayaman muna ako ngayon para malaman ko ang pakiramdam. Nagtaka siya kung mayroon bang item na mabibili gamit ang contribution points na kasing lakas ng balahibong iyon. Wala namang espesyal na nakakuha ng atensyon ko. Siguro itago ko na lang muna. Oras na para ilabas ang alas ko. Inanyayahan ng magandang staff si Jinsung na tingnan ang kanilang mga skill books. Sigurado akong makakahanap ka ng bagay na babagay sa iyo. Tapos ngumiti pa ito ng may masamang balak. Lumipat ang eksena sa tuktok ng Kazuan Cropia. Si Limlong ay nasa proseso ng pagpaparusa. Sinumang madaanan niya ay siguradong tepok. Ngunit ang halimaw na ito ay mukhang medyo mahirap. Sige, ulitin ko pa para malaman niyo kung ano ang skill. One-hit death mark. Ang tibay ng isang to. Nga, kalabaw nga naman to, pero sobrang tibay. Iba talaga ang level 65 na kalabaw. Sa tingin ko, kalahating araw pa bago ako umabot sa level 50. Kahit ano pa ang sabihin, iba pa rin ang level niya. Talagang inaabangan ko ang araw na maghaharap ang 49 at 50, kailangang maglaban sila ng husto. Kailangan kong magtipid ng oras, 4 na araw na lang bago magparehistro sa arena. Mabilis na tumakbo si Limlong at tumalon mula sa talampas. Akala mo naglalaro lang, yun pala naging agila na lumilipad ng buong gara. Dapat malaman na si Jinsung sa kabilang dako ay nararanasan din ang hirap ng buhay. Skill books. Ito ang 2 libro na kabibili lang ni Jinsung, naubos ang 1,700 contribution points niya. Impormasyon ng item, firewall, active skill, skill level 0, skill rank rare, proficiency 0%. Skill cost 20 spirit mana, cooldown 3 minutes. Summons a temporary fire spirit that creates a firewall.
Blocking an enemy's attack with the firewall will absorb damage equivalent to 350% of summoner's magic power and reflect fire damage equivalent to 200% of summoner's magic power. Condition to obtain skill, only obtainable by learning the passive skill Summon Fire Spirit. Impormasyon ng natitirang item, Electric Manipulation, Active Skill, Skill Level 0, Skill Rank Hero, Proficiency 0%. Skill Cost 15 Spirit Mana, Cooldown less than 1 minute. Summons a lightning spirit that creates lightning orbs in both hands. Throwing a lightning orb at an enemy will deal damage equivalent to 250% of summoner's magic power. Afterwards, the orb will split into 4 and shoot out at high speed. If the split orbs hit an enemy or obstacle, it will bounce one more time before disappearing after 5 seconds. Enemies hit by electric manipulation will have a 15% chance to be paralyzed for 2 seconds. Paralysis status will reduce the target's speed give 30% and increase damage taken from electric attacks give 50%. Condition to obtain skill, only obtainable by learning the passive skill Summon Lightning Spirit. Condition to activate skill, can only be activated when a lightning spirit is summoned. Pagkatapos basahin ang dalawa, mas nagustuhan ni Jinsung ang boosting skill ng pangalawang libro. Medyo mababa ang attack power nito para sa isang hero rank skill, pero ang ganda ng additional effect tulad ng paralysis. Ang mga data tulad ng skill rank, skill cost, at cooldown ay lahat paraan ng paggamit ng summoner's magic power at spirit. Una sa lahat, dapat pag-aralan ko munang mabuti ang mga skill na ito. Sa isang iglap, natutunan na ni Jinsung ang Summon Lightning Spirit skill at Electric Manipulation skill gamit ang mga skill book. Agad na lumitaw ang kanyang lakas sa kanyang kamay, at pagkatapos ay lumitaw ang Lightning Spirit sa harap niya. You have summoned a Lightning Spirit for the first time. You can name the spirit. Habang nag-iisip siya ng pangalan para dito, bigla siyang inatake nito. Ang pangalan nito ay Chibi. Ang pangalan mo ay Chibi. Angkop na angkop at ang cute. Pusa na pumupuri sa sariling buntot. Sa tingin ko ang galing kong magpangalan. Nang makakuha ng bagong alaga, agad niyang sinuri ang impormasyon nito gamit ang system. Ang spirit power ay nasa 1-0 pa rin kumpara sa 1-0, 000 electric attribute, summon duration 375 minutes, spirit rank low, summon cooldown 500 minutes. It will evolve into a great spirit when spirit power reaches maximum. The higher the summoner's magic power, the longer the summon duration. Nang matanggap ang impormasyong ito, hindi ba't hindi ko ito magagamit sa laban? Kaya pala hindi nangangailangan ng leadership stat, siguro gagamitin ko lang si Chibi bilang paraan para gumamit ng electric type summoning magic. Ang ganda sana kung malakas agad mula sa simula, pero masaya rin namang alagaan mula pagkabata. Walang paligoy-ligoy pa, pupuntahan na niya ang emperador na si Celias. Pagdating sa palasyo, payapa siyang pumasok nang biglang may 2 armas na humarang sa kanya, kumakalansing. Anong ginagawa mo rito? Medyo iba ito kumpara sa dati. Ano to? Bago ako mag-reset ng karakter, malaya akong nakakalabas-masok. Yisad, kailangan ko ba silang ipakitaan ng lisensya o ano? Ah, nga pala, ang Vanguard mission, sasabihin ko sa kanila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ian, ang Vanguard Summoner. Nandito ako dahil gustong makipagkita sa akin ng emperador. Sinabihan siya ng sundalo na maghintay sandali, tatanungin ko ang kapitan. Hindi nagtagal, lumabas ang kapitan para salubungin si Jinsung. Maligayang pagdating, Ginoong Vanguard. Ako si Maulin, ang kapitan ng mga bantay. Hindi ko naabisuhan ang mga sundalo kaya kinailangan niyo pong maghintay. Patawad po. Nagtaka siya. Ano to? Magalang ba siya dahil ito ay misyon ng emperador? Pero hindi niya ito pinansin. Ihahatid siya ni Maulin sa loob. Palagi siyang sumusunod sa likod nito para hindi maligaw habang mausisa kung anong level kaya ng kapitan ng mga bantay. Si Rafael, ang commander ng Civil Defense, ay nasa gitna ng level 90 yata. Lihim niyang sinuri ang impormasyon at halos mapatalon sa gulat. Nagbibiro ba to? Level 115 ang kapitan ng mga bantay? Ang nangungunang player ay hindi pa umaabot sa level 120.
Paano naman yung ibang mga bantay? Kahit ang mga bantay ay level 104 at 107. Ang lakas talaga ng imperyo. Kaya pala hindi makapagtayo ng base ang mga nangungunang guild sa Corona Continent. Kung kinalaban nila ang imperyo, mabubura ang buong guild nila. Tama ang desisyon ng guild ko na magtayo ng base sa hilagang rehiyon sa halip na dito. Sa tingin ko kailangan ko ring magpa-level ng mabilis at tulungan ang guild. At dinala na siya ni Maulin sa tamang lugar kung saan niya kailangang makipagkita kay Emperor Celias. Magkaharap silang nakaupo, matagal na nagtitigan. Ikaw pala si Ian. Akala ni Jinsung ay isang matandang may puting buhok ang makikita niya, pero bata pa pala ito. Lahat ng impormasyon ay nakatago kaya hindi niya alam kahit ang level nito. Siya na ang unang nagsalita, nabalitaan ko pong gusto niyo akong makita, tama po ba? Seryosong sumagot si Celias habang nakakrus ang mga braso, tama. Nang marinig kong may isang pambihirang taong tulad mo na lumitaw sa Lucifer Empire, kailangan kitang mahanap. Muling nag-abiso ang system, you have met Emperor Celias within the time limit. Completed the Vanguard Summoner Mission. Reputation increased chief ay 1,250. Hindi niya inaasahan na sa pakikipagkita lang sa emperador na ito, makakatanggap na siya ng ganoon karaming reputation. Iba talaga ang level ng Empire Missions. Tinaas nito ng bahagya ang tasa ng tsaa, sinabing labis siyang nasabik nang marinig ang tungkol sa kanya, at tinanong kung alam niya kung bakit. Matagal ko nang gustong makahanap ng isang sanay na summoner na tulad mo. Prangkang nagtanong si Jinsung, bakit? Kung normal na sitwasyon, kabastusan ito kaya nagsalita si Hem para ituwid siya. Dahan-dahang ikinuwento ni Celias ang isang lumang istorya, isang malaking lihim ng imperyo. Noong unang panahon, may isang propesya tungkol sa isang espesyal na summoner na magdadala ng kasaganaan o pagkawasak sa Lucifer. At ang tanda ng taong iyon ay ang kakayahang magpaamo ng mga nilalang na hindi kayang gawin ng iba. Tumingin ng diretso si Celias sa mga mata ni Jinsung. Naniniwala akong ikaw ang taong iyon, Ian. At kailangan ko ang tulong mo. Natigilan si Jinsung. Tulong saan po? Bumuntong hininga si Celias. Isang madilim na puwersa ang bumabangon, nagbabanta sa pag-ira ng imperyo. Tanging ang lakas ng espesyal na summoner ang makakapigil dito. Gusto kong sumali ka sa isang lihim na misyon, isang misyon na maaaring magpasya sa kapalaran nating lahat. Sandaling natahimik si Jinsung, libo-libong iniisip ang naglalaro sa kanyang isipan. Sa wakas, tumango siya, tinatanggap ko po. Ngumiti si Celias ng may kasiyahan. Mabuti. Ibibigay sa iyo ni Maulin ang lahat ng impormasyong kailangan mo. Maghanda kang mabuti, Ian, magiging mahirap ang landas sa hinaharap. Tumayo si Jinsung, pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang pasanin na ipinatong sa kanya. Ang misyong ito ay marahil mas mahirap pa kaysa sa pakikipaglaban sa Chaos Dragon. Hindi naman nagalit ang emperador dahil isa siyang adventurer, hindi sanay sa mga ritual sa palasyo. Lihim na napabuntong hininga si Jinsung, muntik na siyang mapahamak kung iwinasiwas ng emperador ang malaking espada nito, baka isang tama lang ay sapat na para ipadala siya sa langit. Nanlaki ang mata ni Ian, isa pala iyong napakahalagang kayamanan, napakahalaga, isang maliit na pagkakamali lang, tepok na ako. Nagsalita si Celias, Ian, alam mo ba ang tungkol sa maalamat na spirit beast na simbolo ng ating Lucifer Empire? Hindi naman alam ni Ian ang mga bagay na ito. Sa isip niya, hindi ba't si Jin yun? Tama. Hindi marami ang nakakaalam, pero mukhang alam mo. Si Jin ay isang kahangahangang nilalang na may anyong leon na may ulo, pakpak at kuko ng agila.